Hello everyone! Ilagay po natin sa strainer na may mixing bowl sa ilalim itong ating 450 grams na kinayod na kasaba. Pwede po kayong magkudkod ng fresh at pwede rin po kayong gumamit ng ganito. Tanggalan lang po natin ang sabaw at pwede rin po na direkta sa inyong kamay ang pagpipiga. Kaya naman, this is Bella, ang inyong kusinera ng Idamos Kitchen. Kung bago ka sa channel na to, syempre, welcome na welcome ka. At kung dati ka naman, welcome back. Kaya naman, don't forget to subscribe, like and share, at pakihit mo na rin ang notification bell. Isama mo na yung all para lagi kang updated sa mga bagong upload. At kapag wala na pong sabaw, ay okay na po ito. Ngayon naman, ay ilagay na po natin or i-transfer natin sa isang mixing bowl. Samahan po natin ng 1/2 cup na sugar. Pwede po kayong magdagdag at pwede rin po kayong magbawas, depende sa tamis na inyong gusto. At pwede rin po kayong gumamit ng mga natural sugar kung medyo hindi po kayo pwede ng matatamis. Haluin lang po nating mabuti para magpantay yung lasa ng ating kasaba. Ngayon naman po, ay kailangan na malinis ang ating kamay dahil atin po itong bibilog-bilugin. Gumamit po ako ng measuring spoon. 1 tablespoon po ang ginamit ko para yung size ng ating karyoka ay pare-pareho para po maganda siyang tingnan, lalong-lalo na kung inyong ibebenta. At bilugin lang po natin ng ganito. Ituloy-tuloy lang po natin hanggang sa matapos. So eto na po, bago naman po natin ituloy ang next step, ay magpainit muna po tayo ng mantika sa isang pan. Pwede po kayong gumamit ng kahit anong klaseng kawali. At ang mantika po, mas maganda kung lubog dito yung ating kasaba balls. So ayan, habang pinapainit natin yung mantika, atin naman po itong pagulungin sa brown sugar. At ngayon naman po, saktong mainit na yung mantika natin, ilagay na po natin siya. Ang apoy po natin ay medium heat lamang. Huwag po nating lalakasan para po hindi bigla yung pagkaluto. Mas maganda po kasing dahan-dahan para pati yung loob, yung pinakaloob niya po ay lutong-luto. At dahil po hindi siya masyadong lubog sa mantika, kailangan po natin siyang pihit-pihitin para pantay na pantay yung pagkaluto. Hintayin lang po natin na maging golden brown yung palibot niya. At kapag ganito na po, ayan, medyo okay na po ito. Iti-try po natin kung talaga bang okay na or pwede rin po na medyo i-dark nyo pa ng konti. Depende po sa inyong gusto. Kung gusto nyo na talagang medyo tostado ay okay na po iyon. Pero eto po, tingnan natin yung temperature. So ayan, nasa 200 plus po, 199 to 200 plus yung iba. So okay na po ito, safe na tayo, lutong-luto na. Mag 180 lang po ito ay pwede na. Pero ako nga, sabi ko kanina, mas gusto ko yung medyo tostado ng konti yung labas. Kaya pinaabot ko po siya ng 200 degrees Fahrenheit yung temperature. Kaya naman, ito na naman ang isa nating masarap na pang dessert or pang merienda. Kapag hinango po natin, ay ilagay natin sa isang pinggan na may paper towel para po ma-absorb ng paper towel yung mga mantika. At sa mga health conscious po, sasabihin nyo po na lubog sa mantika, pwede po kayong gumamit ng avocado oil or olive oil. Sa olive oil nga lang po, merong kaunting lasa na may iba. So, avocado oil po is the best. And canola oil din po, basta mga oil na gawa sa plants. So yun po, okay na okay po yun. So ayan na naman po ang ating isang pang negosyo merienda idea. Pwedeng nyo pong pagkakitaan at pwedeng pang merienda sa inyong tahanan. Kaya naman, ano pang hinihintay nyo?
pwede nyo na po itong subukan. Murang-mura ang ingredients at mabibili kahit sa palengke or sa sari-sari store, or pwede kayong magtanim ng kasaba para mas masaya. Kaya naman, tikman na po natin yan. So ayan, ang sarap po, lutong-luto. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagsubaybay nyo sa Yudelmo's Kitchen. And again, huwag nyo pong kalimutang mag-comment dito sa baba. I-like and share nyo na po ang ating video. At syempre mag-subscribe na kayo para makasama sa ating monthly raffle. Kaya naman, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.